Picture this. Yung kakapalit mo pa lang ng damit niya, tapos nagli-leak siya ng tae. Ito yung mga classic baby timing eh. Yung kakapalit mo pa lang siya ng damit, tapos biglang sasabog yung tae niya. Welcome to a day in our life, day 43 with my baby. Meron akong screenshot with my friends back in Qatar na nakanganga kaming lahat na parang shock. Since 2 years ago na to, hindi ko na alam kung anong pinag-usapan namin at napascreenshot talaga ako ng bonggang-bongga. Maliset ako sa bahay nito, kaya naman nabigyan siya ng chance maging girly with her tita. Kasi madalas napapagamalang lalaki si Isla. Actually, even dun sa ultrasound sure na sure kaming lalaki si Isla. Kasi yung mga feature talaga niya parang masculine. Anyway, ito pa rin ako naghihintay kay Isla na umiti siya kahit sa kanyang sleep. Ngayon tuloy naisip ko, magiging girly-girly kaya si Isla paglaki niya. Sobrang naman kasi talagang cute bihisa ng mga babae kapag girly-girly sila tapos lahat pink. And she finally looks like a girl. Kaya wala si mommy sa bahay as ito yung postpartum check-up ko. Kaya naman si tita ang in charge kay Isla habang wala ako. And na-take advantage yun ni Isla dahil feel niyang maging girly-girly setup for today's video. Ito yung mga babysitting goals, diba? Yung pwede mong gawing manika yung isang baby tapos pwede mo na siyang isole kapag sawa ka na. And today marks the day na nakita namin ngumiti si Isla ng gising. Oh my God, sobrang cute! Nakaka-melt. Ito yung moment na perfectly na thank you nakuhanan ng camera. Her first real smile. Ito yung first time ni Isla na nag-smile sa camera, nagising. Tapos, ito naman si Isla na quietly na nakatambay lang sa kanyang bassinet. Sobrang liit pa niya dito sa bassinet na to. Gamit na gamit niya to for 3 months kasi dito siya natutulog hanggang sa natutunan niya ng dumapa. Nung dumapa na siya, nag-co-sleep na talaga kami. Although, hindi talaga sinusupport ng US ang co-sleeping. But as an Asian mom, parang hindi ko kaya hindi mag-co-sleeping. And marami na rin ako nabasa about sa benefit ng co-sleeping. And today rin ay isa pang milestone kay Isla dahil nadi-discover niya na yung iba't ibang parts ng katawan niya, including her thumb or yung palm. Pa-palm sucking na siya ngayon. So nakaka-cute lang kasi imbes na thumb yung isak niya, yung palm yung sinasak niya. So kung yung baby mo, ganun din ang ginagawa niya. Don't worry, it's still a milestone and later on, matututunan niya rin ang thumb sucking. Thumb sucking, kung natatakot kayong mag-thumb suck si baby niyo, ano kasi to beneficial pa rin to para matutong mag-self-soothe si baby. Yung iba, mas pili nilang pacifier kasi kapag pacifier, matatanggal nila kapag gusto nilang i-wean pero yung hand, hindi nila pwedeng tanggalan, diba? So, nasa sa inyo kung saan nyo gustong pumunta sa motherhood journey ninyo. Kami ni Isla, hindi kami nag-pacifier. Hindi rin naman siya nag-thrive sa thumb suck, which is a good thing for me kasi lumaki akong nagta-thumb suck. Kahit nasa school ako, nagta-thumb sucking ako. Kaya nung paglaki ko, talagang inisip ko talaga, tinata ko talaga sa isip ko na kapag ako nagkaanak, hindi ko siya masyadong susuportahan sa thumb sucking or sa pacifier. Dahil lumaki akong pangit ang ngipin ko. So yun, it's just a personal preference. Pero nasa sa inyo yan mga mommies kung saang path kayo gustong pumunta. And na-discover ko rin yung rattle na ilalagay sa paa. Kasi napapansin natin na yung mga newborn, di ba, mahilig na silang mag-kick. Binigyan ko siya ng activity na kapag nag-kick siya, at least man lang may naririnig siyang sound para double the purpose yung kicking niya. And playing and experimenting with toys, cute and funny. So it's like a double win-win for me. Ito nga si Paul, nag-joke siya, if Isla is a good kid, wala, continue lang yung pagta-thumb sucking niya. And then ang sama-sama pa niya makatingin. Are you a good kid? Eto na nga si Isla, magyaya na ako maligo, kaya eto, nag-aantok-antukan na siya. Kayo mami, kasi merong iba na kapag antok na si baby, paliliguan nila para daw mas antukin siya at mapahimbing ang kanyang tulog. Pero meron namang ibang mami, on the back of your head, may mga questions ka na, what if kapag antok na siya, tas pinaliguan ko, bigla siyang magising yung diwa niya kasi marerefresh siya, diba? So, ang hirap minsan talaga mag-decide bilang nanay kung ano ba talaga ang maganda para sa baby mo. All you need is to try and experience and see for yourself. See for your experience kung ano yung mag-work best sa inyo ni baby nyo. Kasi not every baby is the same. And then, tapos na ditong magdede si Isla. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako marunong makipag-communicate sa baby. Kaya very minimal lang or very limited lang yung mga tinatanong or sinasabi ko kay baby ko. At gamit na gamit dyan yung are you happy? And later on nga nang mag 1-year-old si baby, after ng birthday party niya, sinabihan niya ako, Mommy, I'm happy. So para sa akin, worth kahit pa limited yung conversation ko sa kanya, naging worth it pa rin siya and nagamit, naging helpful. Are you happy? Dito napansin ko rin na si Ace nakakatulog siya on her own. Sana all. Kasi ngayon, hindi na.
Kailangan may yakap-yakap pa siya kapag natutulog. Hindi ko alam kung paano kami magta-transition, pero ngayon, sinusulit ko na lang yung mga moments na katabi kami, na magkasama kami palagi. So, hihintayin ko na lang siguro yung one day na ayaw niya nang tumabi sa akin. Sabi nga nila, kapag meron ka angel baby, ang kapalit nun, damulag na toddler. Agree ba kayo doon, mga mami? Please let me know. And comment down below kung angel baby ba yung anak ninyo na turn into a dinosaur or T-Rex nung mag-toddler na siya. Hindi ko rin alam kung bakit natutulog si Isa na may nakakapit sa kanya pampagising. Hindi ko alam kung anong trip namin dalawa dito. Pero eto na nga, yung A Day in Our Life. Hopefully meron kayong napanood dito na ting! Oo nga, no? Or meron kayong natutunan sa experience namin. So, mag-iingat kayo palagi and we'll see you on our next video. Bye-bye! Mag-iingat ka palagi. I love you!